Battery 100%. Connected to MELPIN. Is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, evolving, grounded in the Bible, focus on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be! Grounded in the Bible, focused on the nation till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be! He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will Magandang umaga po sa inyo lahat. Wonderful God first morning po, First mga morning. kapatid. God first morning. God God bless morning po. po.
Good morning po, Pastor. At inong pasalamatan ng Diyos sa kanya pong kabutihan, muli po ay ginising tayo sa umagang ito upang muling parangalan ang kanyang dakilang pangalan. Tayo po ay manalangin po muna. Dakila at mapagpala po namin Diyos, aming pinasasalamatan ka sa inyong kabutihan. Ginising po kami sa umagang ito upang muling mag-aral ng salita. Aming pong dalangin na inyong banal na presensya siyang maranasan po namin upang sa umagang ito ay muling makinabang po kami mula sa pagbubulay-bulay ng salita at ng spiritual prophecy. Salamat po sa kabutihan po ninyo. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa inyong mga audio para ho bumati muli ng wonderful God First Morning, mga kapatid. God first morning po. Good morning po. Good morning. First morning po, Pastor. At sa ating lahat po. Morning. Muli ho nating parangalan ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. At gusto ko pong banggitin ang atin hong God First Morning participants ngayon pong umaga. Pagkatapos ko po ay pagkakalob natin ang Bible reading sa pangunahan ni kapatid na John Harris. At pagkatapos ay ipagkakalob naman po ang reflection mula po sa chapter 2, Pastor Noel Bornales at ni Pastor Jomer Clerigo. Then prayer doon ni Brother Johnny. Pagkatapos po noon, para po sa atin Jesus Wins, ay bibigay po sa atin ang pagbasa at refleksyon, gayon din ng prayer ni Brother Willie Joy Umawid. At ang atin hong Council of Stewardship, ang manguna po self-denial and self-sacrifice, panguna ho ng ating masipag at dedicated na manggagawa, ang ating pinuno, ang ating Pangulo, si Pastor Gerardo Estabilio. Pagkatapos po, ang magbibigay po ng acts ay kagaya po ng ginagawa natin, yung pong nag-reflect ng mga manggagawa, si Pastor Noel Bornales sa Adoration and Confession, Thanksgiving Supplication, si Pastor Jomer Clerigo. At pagkatapos po noon, magtutuloy-tuloy po yung ating HQ project, closing song, closing prayer po ng ating hong tagapagsalita sa stewardship o councils on stewardship at benediction. Doon po makakasunod-sunod ang atin hong sasagawang program ngayon. Kaya ngayon po umaga ay makinig po tayong mataman sa pagbasa ho sa Esther chapter 2 sa panguna ni Brother Johnny Harris. Brother Johnny? Happy God First Morning po sa ating lahat. At ito po ang ating pagbasa ngayong umaga. Sabi po rito sa Esther 2, chapter 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, nang mapayapa ang pag-iinit ng Haring Asuero, kanyang inalala si Basti at kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang ipinasya laban sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lingkod ng hari na nagsisipaglingkod sa kanya, ihanap ng magagandang batang dalaga ang hari at naghalal ang hari ng mga pinuno sa lahat ng mga lalawigan ng kanyang kaharian upang kanilang mapisan ang lahat ng magagandang batang dalaga sa Susan, sa bahay hari, sa bahay ng mga babae, sa pamamahala ni Hegay na kamamero ng hari na tagapag-ingat ng mga babae at ibigay sa kanila ang kanilang mga bagay na kailangan sa paglilinis. At ang dalaga na kalugdan ng hari ay maging reyna na kahalili ni Basti at ang bagay ay nakalugod sa hari at ginawa niyang gayon. May isang Hudyo sa Susan sa bahay hari na ang pangalay Mardukeo na anak ni Jair, na anak ni Simi, na anak ni Sis na Benjaminita, na nagdala mula sa Jerusalem na kasama ng mga bihag na nagdalang kasama ni Jeconias na hari sa Huda na dinala ni Nabucodonosor na hari ng Babylonia. At pinalaki niya si Hadasa sa makatuwid bagay si Esther na anak na babae ng kanyang amain sapagkat siya'y wala kahit ama o ina man. At ang dalaga ay maganda at may mabuting anyo. At nang mamatay ang kanyang mga ama't ina,
inari siya ni Mardukeo na parang tunay na anak. Sa gayoy, nangyari nang mabalitaan ang utos ng hari at ang kanyang pasya, at nang napipisan ang maraming dalaga sa Susan ng bahay-hari sa pamamahala ni Hegay, na si Esther ay dinala sa bahay ng hari sa pamamagitan ni Hegay na tagapag-ingat sa mga babae. At ang dalaga ay nakalugod sa kaniya at nilingap niya at nagbigay siyang madali sa kanya ng mga bagay na ukol sa paglilinis pati ng mga bahagi niya at ng 7 dalaga na nararapat na ibigay sa kaniya. Na mula sa bahay ng hari ay nilipat niya siya at ang kanyang mga dalaga sa pinakamabuting dako ng bahay ng mga babae. Hindi pinakilala ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anakan man, sapagkat ibinilin sa kanya ni Mardukeo na huwag niyang ipakilala. At si Mardukeo ay lumakad araw-araw sa harap ng looban ng bahay ng mga babae upang maalaman kung anong ginagawa ni Esther at kung ano ang mayayari sa kanya. Nang sumapit nga ang pagkahalili ng bawat dalaga, napasukin ang Haring Asuero pagkatapos na magawa sa kanya ang mga ayon sa mga utusan sa mga babae na 12 buwan, sapagkat ganito nagaganap ang mga araw ng kanilang paglilinis sa mga katuwid bagay. 6 na buwan na may langis na mira at 6 na buwan na may mainam na pabango at ng mga bagay na ukol sa paglilinis ng mga babae. Sa ganitong paraan, naparoro ng dalaga sa hari na anumang kanilang naisin ay binibigay sa kaniya upang yumaong kasama niya na mula sa bahay ng mga babae hanggang sa bahay ng hari. Sa kinahapunan ay naparoroon siya at sa kinaumagahan ay bumabalik siya sa ikalawang bahay ng mga babae sa pamamahala ni Saasgas na kamarero ng hari na nag-iingat ng mga babae. Hindi na niya pinapasok ang hari malibang ang hari ay malugod sa kanya at siya ay tawagin sa pangalan. Nang sumapit ang paghalili nga ni Esther na anak ni Abihail na amahin ni Mardukeo na umaring anak kay Esther upang pasukin ng hari, wala siyang tinamong anuman kundi ang ibinigay ni Hegay na kamarero ng hari na tagapag-ingat sa mga babae. At si Esther ay nilingap ng lahat na nakakita sa kanya. Sa gayoy dinala ni Esther sa Haring Asuero sa loob ng kanyang bahay-hari ng 10 buwan na siyang buwan ng Tebet ng 7 taon ng kanyang paghahari, at sininta ng hari si Esther ng higit kaysa lahat ng babae at siya'y nilingap at minahal ng higit kaysa lahat na dalaga. Nanupat kanyang ipinutong ang putong na pagkareyna sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kahalili ni Basti. Nang magkagayoy, gumawa ang hari ng malaking kapistahan ng kanyang lahat ng prinsipe at kanyang mga lingkod sa makatuwid bagay kapistahan ni Esther, at siya gumawa ng pagpapatawad ng sala ng mga lalawigan at nagbigay ng mga kaloob ayon sa kaloob ng hari. At nang mapisan na ikalawa ang mga dalaga, naupo nga si Mardukeo sa pinto ang daan ng hari. Hindi pinakilala ni Esther ang kanyang kamag-anakan o ang kanyang bayan man, gaya ng ibinilin sa kanya ni Mardukeo, sapagkat ginawa ni Esther ang utos ni Mardukeo na gaya na siya'y palakihing kasama niya. Sa mga araw na iyon, samantalang nauupo si Mardukeo sa pinto ang daan ng hari, 2 sa kamarero ng hari, si Bigtan at si Teres na tagapag-ingat ng pan at nangag-akalang buhatan ng kamay ang Haring Asuero. At ang bagay ay naalaman ni Mardukeo na siyang nagturo kay Esther na reyna at sinaysay ni Esther sa hari sa pangalan ni Mardukeo. At nang siyasatin ang bagay at nasumpungan gayon, sila'y kapwa binigti sa punong kahoy
at nasulat sa aklat ng mga lala sa harap ng hari. Amen. 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 Okay, salamat ng Amen. marami, Brother Johnny, sa iyong pagbasa. Bigayon natin ngayon ang pagkakataon para sa reflection sa panguna po ni Pastor Noel Cornales. Pastor Noel, God, first morning po sa lahat, mga kapatid. First morning. Narinig po ba ako? yes. Dinig po. Morning po, Pastor. Thank you po. Madali lang po aking reflection. Ang aking pong reflection ay mag-focus po ako sa doon kay Mordecai. Ano po? Napakaganda po ang ginawa po ni Mordecai. Ang support system ay naranasan po ni Esther nung nawala po ang kanyang mga magulang. Imaginin po natin pagka ang isang bata ay mawalan po ng magulang at wala pong gabay ng mga matatanda, o yung tunay na gabay ng mga matatanda, ang bata po ay mapariwara. Alam naman po natin na ang sabi nga ng ating pong tawag nito ng ating pong pambansang bayani, Gato si Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa atin naman po, ang kabataan ay pag-asa ng ating pong gawain. Ang gawain ng ating Panginoon. Alam po natin, ang kabataan ay talagang nasa kanila po ang kalakasan. Ngunit tayo po na mga may edad, ay mayroon pong malaking responsibility sa mga bata. Hindi man natin sila anak, hindi man natin sila kamag-anak, pero kung sila po ay kabilang sa pamilya ng ating pong Panginoon, mga kapatid, ay sana magiging kagaya din po tayo ni Mordecai na magkaroon po ng concern sa mga kabataan. At hindi lang po basta concern ang ipinagkaloob po ni Mordecai, pinagkaloob niya po ang pinarandam niya sa kay Esther ang pagiging tunay na magulang. Inangkin niya si Esther na isang tunay na anak. At yun nga, dahil po sa foundation na ibinigay ni Mordecai kay Esther, ay nagiging mabuti po siyang bata at katagalan po ay naging isang significant na tao sa buhay po ng mga Israelites at lalo tigit sa buhay din po ni Mordecai. Kaya ang aking pong paalala po sa lahat na huwag po nating pabayaan ang ating pong mga kabataan kahit hindi man po natin anak, ngunit tayo po ay magkaroon po ng malasakit sa kanila sa kadahilanan sila po ay mga anak ng ating pong Panginoon at balang araw ay sila po ay magamit ng ating Panginoon sa kanya pong banal na gawain at lalo tigit ay sila din po magiging isang mabuting huwaran ng kanila pong kapwa kabataan. Yun lamang po mga kapatid ang aking pong reflection at happy God first morning po sa lahat. Amen. 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 Salamat, Pastor Noel, sa iyong panguna sa Reflection 1. Ngayon, bigyan natin kay Pastor Jomer ang pagkakataon. Once again, mga minamahal na mga kapatid, happy God first morning po sa inyo. Salamat po muli sa ating pong Panginoon. Tayo po ay kanya pong tinipon at muli po nakapakinig ng kanya pong mga salita. Salamat po sa nabasang talata ng ating kapatid na si Brother Juni. So sa umaga pong ito mga kapatid, ano na naman po kaya ang mayroong magandang bagong mga refleksyon na ating pong makikita sa aklat po ng Esther Kapitulo 2. Mga minamahal mga kapatid, atin pong napansin na ito po ay karugtong ng insidenteng nangyari sa kabanatang 1 ng aklat pong ito. Batid po natin kung ano po yung sitwasyon na nangyari sa kabanatang 1 at bilang tugon doon po sa nangyari na
na tala ng Kabanatang 1 ay narito po ngayon ang Kabanatang 2 na siya hong magpapatuloy sa atin pong pag-aaral at sa atin pong pagbubulay-bulay sa salita po ng ating pong Panginoon. At kung atin pong makikita dyan mga kapatid sa verse 1 ng chapter 2 ay binanggit po doon yung sinasabing, after these things, when the wrath of King Ahasuerus subsided, he remembered Vashti, what she had done and what had been decreed against her. So baka sa pagkakataon pong ito mga kapatid ay nahimasmasa na po ang hari sa kanya pong kalagayan, because according to chapter 1 ay siya po'y naging lango, should I say, naging lango po sa alak ng mga panahon na yun, for they have celebrated 7 days in drinking alcohol or wine po mga kapatid. So ngayon po, ano po ang akin pong makukuha dito po sa ating talata? Binabanggit po rito sa chapter 2 ang dalawang magpinsan po mga kapatid. Actually, if my understanding is right, magpinsan po si Mordecai at saka ito pong si Esther or si Hadassah mga kapatid. At napakaganda po ng mga talata, napakaganda po ng mga binabanggit po dito, dahil kung ating titingnan ay isa sa naging dahilan kung bakit po lumutang o naging kabahagi po ng tala po ng aklat na ito si Hadassah ay dahil po doon sa isang napakahalagang panukala na binanggit ng isa sa mga katiwala ni Haring Ahasuerus po mga kapatid, na sila po ay umanap ng mga batang babae para po sa hari. At ang hari pong ito, siya ho ay sumang-ayon sa ganitong idea po mga kapatid. Kaya ito pong lahat ng mga kababaihan ng mga kalugod-lugod o mga magaganda ay tinipon mula po sa iba't iba pong mga probinsya po, mga minamahal po na mga kapatid. At ito natin nakita na pumasok po itong si Hadassah po mga kapatid. Binigyan po siya ng konting background kung sino siya, kung saan siya galing mga kapatid, at binanggit din po dito kung papaanong sila'y napunta doon sa pagiging alipin o pagiging bihag mga kapatid. At dito rin nakatala kung ano ho ang instructions ng kanya hong tiyuhin o ng kanya hong kamag-anak ni si Mordecai po mga kapatid. At dito rin sa kabanata po ito makikita natin, bagaman hindi man po detalyado, ngunit ma-appreciate po natin kung paanong pinalaki po ni Mordecai ang kanya pong anak mga kapatid. So para po dito sa atin pong refleksyon na akin pong ibabahagi po sa inyo ay nakita naman na po natin kung ano ang nangyari, at nakita naman po natin kung bakit po ito nangyari. So dito naman po mga kapatid ay meron po akong tatlong refleksyon na gustong ibahagi po sa inyo from this chapter. Number 1 po ay makikita ho natin yung sinasabing yung intentional. Meron po talagang tinatawag na intentional na pangyayari dito para po doon sa tungkulin ng pagnonurture. So I should say it is an intentional to the duty of nurturing po mga kapatid. Talagang si Mordecai, ninurture niya po ng maayos ito pong si Hadassah. So yun po yung ating makikita sa paanong paraan po na nurture po ni Mordecai si Hadassah po mga kapatid. He nurture her faith po mga kapatid, yung kanya pong pananampalataya, at yun po ay nagresulta sa tinatawag kong nating noble character and unselfish, kind and humble character po ng ating pong bida po sa kabanata pong ito. So talaga hong nahubog yung kanya hong pagiging tunay na mananampalataya po ng ating Panginoon. Why? Because nagkaroon po ito ng intentional na nurturing po ng mismong kanya hong uncle. So dito sa bagay pong ito, yung kagandahan po ng espiritu po ni Hadassah, isa ho sa naging dahilan upang yung kanyang buhay ay makita o mangibabaw sa lahat po mga kapatid. And yung kagandahan ng kanyang espiritu, hindi lang ho ng ibang mga tao ang nakapansin sa kanya sang ayon sa talata, maging mismo ang hari, napansin po siya mga kapatid sa kanya pong kagandahang loob po mga kapatid. Now,
mapapansin po natin dito yung salitang intentional nurturing po, no, yung tungkulin ng pagnunurture. Napakahalaga po, mapapansin natin yung constant or intentional prayer and guidance. So sa nurturing na nakita ko po mga kapatid, na sa ating po pagnunurture, na alam niyo naman po natin, yung salitang nurturing ay napakahalagang bagay po sa ating paglilingkod. So ang kailangan ho nating maintindihan ito, yung constant or shall we say intentional prayer and guidance are very vital mga kapatid in shaping the character of a person or ng pananampalataya po ng isang tao po mga kapatid. Just like ito po yung nakita ko sa naintindihan ko po sa ating pong mga pagbabasa dito po sa chapter 2 pong ito. Kaya po ibig sabihin mga kapatid, sa pag-shape ng pananampalataya o karakter po ng isang tao, it require constant mga kapatid prayer and guidance through the intentional commitment po ng isang tao. Alam niyo mga kapatid, sa buhay po natin, na-realize ko po na tayo ho ay minsan nakakaligtaan po natin ang gawaing pagnunurture ng atin pong mga kapananampalataya sa iglesia, lalatingin ito pong mga bago na tumanggap sa atin pong Panginoon bilang kanila pong tagapagligtas. At dahil po sa kapabayaan po natin, mga kapatid, ay sila po ay unti-unting nawawala because they have no the chance na manurture po ang kanila pong karakter sa paglilingkod at ang kanilang pananampalataya. Pero tandaan po natin, in order to nurture the faith and character, it requires constant prayer and guidance. At paano po mangyayari po yon? Sa pamamagitan po ng ating intentional commitment na gawin po ito mga kapatid. Yan ho yung una, naintindihan ko po yung intentional to the duty of nurturing. Yan hindi po ay mahalaga na atin pong makikita sa atin pong dapat makita at ginagawa po natin sa loob po ng ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Pangalawa po mga kapatid, na naintindihan ko po dito yung pagiging maingat o yung katalinuhan. Kaya po sinasabi ko po dito na yung prudence is essential. Yung pagiging maingat ay napakahalaga po nito. Bakit po mga kapatid? Pansinin niyo po sa verse 10 at saka sa verse 20. Diyan po ay binabanggit po yung salitang sa English po, Esther had not revealed herself, her people or family, for Mordecai had charged her not to reveal. Sa 20 po, now Esther had not revealed her family and her people, just as Mordecai had charged her, for Esther obeyed the command of Mordecai as when she was brought up by him. So mapapansin niyo po, dalawang beses po itong binanggit yung ganitong senaryo sa kabanata pong ito na makikita po natin mga kapatid na mayroon pong mahalagang mensaheng pinaparating po ang talata pong ito na minsan mapapaisip ka. Sabi nga kung tayo po ay magbabasa ng mga ulat, ng mga tala sa mga articles, ay yung mga commentators po para dito ay sila po ay napapaisip din kung bakit ito po ba ay binanggit na ganun po ang sitwasyon na nangyari sa sitwasyon po ng babae pong ito na hindi niya po ipakilala ang kanyang sarili. So along the reading po, nakita ko na napakahalaga po yung pagiging maingat. It is essential po mga kapatid. At nakita ko rin na katulad din ito ng senaryo o sitwasyon sa panahon ng paglilingkod po ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus Christ is an example ng tinatawag nating pagiging maingat po mga kapatid. At may mga sitwasyon sa kanya pong ministry na siya po ang ating Panginoong Hesus nagiging reserve po siya, no? Hindi po lahat kanya pong sinasabi po mga kapatid. So ang ating Panginoon ay nagiging maingat. So dito ho, ang Biblia hindi po sinasabi sa atin kung ano ang reason kung bakit po sinabi yun ni Mordecai at ganun ang kanyang instruction. Pero po mga kapatid ay nakasulat po ito sa Biblia and it has something to do na yun nga sabi ko, nagpapakita ito ng kung paano dapat tayo maging maingat at ang pagiging maingat ay napakahalaga po mga kapatid. So isa pang lesson na itinuturo po nito sa atin, yung verse 10 at saka yung verse 20 ay pinapakita po dito na hindi lahat po ng mga sitwasyon sa buhay ay kailangan pong inihahayag. Hindi ho lahat ng mga nalalaman po natin ay kailangan po nating sabihin. Binabanggit po natin sa iba mga kapatid. Kaya po dito sa pag-aaral na ito ay naintindihan natin na
prudence is a virtue. Ang pagiging matalino, ang pagiging maingat ay isang bahaging magandang pag-uugali ng isang tao. So again, ito ay napakahalaga din po sa ating pananampalataya at paglilingkod, mga kapatid. Alam nyo, minsan nakakalimutan ho natin na mayroon pong mga mahalagang usapin po tayong hinaharap sa atin pong iglesia, sa atin pong mga gawain, na may mga usapin na hindi naman po natin kailangang dapat na sabihin pa sa iba. Ngunit nakakalimutan po natin yung pagiging maingat, mga kapatid. Na after all ng mga pag-uusap po natin sa loob ng ating iglesia, mga plano at mga sensitibong mga usapin, ay hindi ho natin ay iwasang sinasabi ho natin sa labas po ng mga usapin pong yun, mga kapatid. And that is reminder for us this morning na kailangan, napakahalaga na maging maingat, na kung saan, kung sinasabi po sa atin ng ating pong iglesia, ng ating pong usapin, na ito ay isang sensitibong usapin, kailangan lang po itong manatiling usapin sa loob at hindi po kailangan ito ay binabanggit. So therefore, prudence is a virtue. Ito ay isang ugali na kailangan o karakter na dapat pong makita sa ating mga kapatid. Alam niyo po, may mga panahon sa buhay natin na tayo po ay nagiging hindi po nagiging maingat, mga kapatid. At kailangan po may panahon din sa buhay natin na tayo nagiging maingat at hindi po lahat ng mga bagay na atin pong nalalaman ay atin pong sinasabi para po sa kaayusan at ikalalago po ng ating tungkulin sa gawain po ng ating pong Panginoon. Pangatlo and last po, mga kapatid, na bahagi po ng ating reflection, nakita ko din po yung salitang mentorship, yung kahalagahan po ng pagtuturo. Mga kapatid, whether we like it or not, in our daily life as tinawag po ng ating Panginoon, mayroon pong ang bawat isa sa atin ay may tungkulin ng pagtuturo. At makikita ho natin ang kahalagahan po nito. Bagaman po si Hadasa, mga kapatid, nakita natin sa unang mga talata, binanggit doon na wala ho siyang mga magulang na, pero po, mga kapatid, yung kanyang uncle, yung kanyang kamag-anak na natili doon sa kanyang tabi, at yun po yung naging kanyang magulang po. So si Mordecai po, mga kapatid, ay he take the responsibility seriously po sa panahon pong ito. Ang usaping parenting, kanya pong ginampanan at tinuruan niya ng maayos kung paanong papalakihin si Hadasa at kung paanong siya po yung magiging isang mabuting halimbawa o liwanag po, mga kapatid. So nagpapakita po ito na sa pamamagitan po ng careful, maingat na pagtuturo, mentorship, si Esther po ay hindi po niya naisip na siya ho ay maggumawa ng sarili po niyang desisyon o gumawa ng sarili niyang kaparaanan kung papaanong siya'y makarating at kung papaanong siya'y magpapakilala ng kanyang sarili sa harapan po ng hari po ng Persia po, mga kapatid. But she just stayed to what was the instruction of her uncle po by the time po, mga kapatid. So mapapansin po natin na napakahalaga na once na maturuan ng maayos, ma-mentor ang isang tao sa pananampalataya at paglilingkod sa gawain, mga kapatid, ay talagang yun ay talagang makakatulong kung papaanong mananatili sa paglilingkod po ang isang tao po, mga kapatid. So dahil po sa mentorship po na ginawa ni Mordecai, makikita po natin doon ay siya po'y talagang nangibabaw sa lahat po ng mga kasamahan po niyang babae, mga kapatid. Para po siyang isang klase ng diamond na kumikinang, nangingibabaw po, mga kapatid. At dahil po sa gabay ni Mordecai ay makikita po nating siya po ay nagkaroon ng magandang pag-uugali. Makikita ho natin yung kabutihan sa kanya. Makikita ho natin sa buhay po ngayon ni Esther or ni Hadasa yung pagiging hindi makasarili. And then at the same time, makikita ho rin natin sa kanya pong buhay yung pagiging mapagpakumbaba po, mga minamahal na mga kapatid. Yan po ay masusumpungan natin sa mga talata po na aking pong sinulat sa verse 9, sa verse 15, and also sa verse 17. Makikita ho natin po ito pong lahat pong ito, mga kapatid. Now, ano ho ang mayroon dito? Ano ho ang dapat na maging tugon po natin sa ating pong binasa, mga kapatid? Para sa akin,
ito ho ang akin pong napagtanto na akin pong nabanggit na I will always to kuan po mga kapatid to remember, lagi kong tatandaan ano man ang sitwasyon ng ating pong buhay o maging tayo po mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos ay lagi pong gumagawa sa buhay natin in a mysterious way, sa mga misteryosong kaparaanan, kagaya po nitong ni Hadasa, kung papaano siya po ay ginamit ng Panginoon o kung papaano siya po ay naging kabahagi doon po sa mapakahalagang paglilingkod para sa bayan po ng Diyos. Kaya po napagtanto ko na ang Panginoon ay laging gumagawa sa mga misteryosong kaparaanan na kung papaano siya kikilo sa buhay po natin mga kapatid o sa kanya pong mga tao. Kaya ang kailangan lang po natin gawin mga kapatid na dapat po nating maunawaan sa ating pong buhay, we just need to listen carefully sa boses o sa instruction ng ating Panginoon, sa instruction ng ating iglesia. Ano pong punto mga kapatid? We just need to listen carefully to the voice of God, mga minamahal. And I believe na sa bagay po na yon, kung tayo po ay maingat na makikinig sa anumang mga instruction, mayroon pong paglago, mayroon pong kaayusan, at mayroon pong magandang maidudulot at patutunguhan ang ating pong gawain at buhay paglilingkod habang tayo po ay nag-aantay sa nalalapit na pagparito ng ating pong Panginoon. So yun lamang po. Once again, purihin ang Diyos and happy God First Morning po sa atin doon po sa ating pong nabasa at sa ating pong napakinggan ngayon po umaga. Thank you po. Salamat na marami. Amen. 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 Mayroon pa ho bang gustong mag-reflect sa Esther 2? Sige Good po. morning po, Pastor Marlon. Ay, sige, good morning po. Pwede pa po ba, Pastor? Sige po, sige po. Meron din po akong nakita ditong mga magandang po ating sigurong pagbulay-bulayan. Una-una po rin ang Diyos sa umagang ito. Ang nakita ko naman po dito ay kahit nasa malayo, patuloy na naging gabay si Mardoqueo kay Esther. Ipinapakita nito na ang pagiging bukas sa payo ng mga nakakatanda o mga taong espiritual ay daan para makaiwas sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, napakaganda rin po na makinig po tayo sa mga matataas po ang kanilang spiritual. Alam mo ako, nabibless sa mga taong magaling magsalita, yung talagang mula sa kanilang puso. At ako'y naniniwala na ang Diyos mga kapatid ay ginagamit din yung mga taong malapit sa Kanya. At yun ay naging daan din po nating lahat para ay maging handa din po ang ating mga spiritual na kalagayan. Tayo naniniwala na kapag tayo po ay laging nakikinig sa mga taong ginagamit ng Diyos, tayo po ay makaiwas doon sa mga kapahamakan sa ating mga buhay. At ang pangalawa, na nakita ko po ang pagkakapili kay Esther ay hindi po lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil inihanda siya ng Diyos upang magkaroon ng pabor sa paningin ng tao. Ito ay paalala na may nakalaang o may nakalaang misyon ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, alam natin na si Esther ay talagang pinili ng Diyos at siya po ay palagi pong tumitingin ang Diyos sa ating pong mga puso at alam ng Diyos kung sino po tayo sa kanyang harapan. Kaya ang lagi dapat nating sundin, yung kalooban ng Diyos, hindi po yung ating mga pansariling kagandahan o kagustuhan. Dahil alam natin na ang Diyos, pag talagang itinalaga ka diyan sa bagay na yan, ay talagang mangyayari. Tayo po ay naniniwala. At pangatlo, nakita ko po diyan yung bago pa man naging reyna si Esther, dumaan siya sa mahabang proseso ng paghahanda at paglilinis. Ito ay tinuturo nito sa atin sa mga pagsubok at paghihintay sa ating mga buhay ay magiging handa
tayo dapat sa Diyos, mga kapatid, lalo tigit sa ating mga responsibilidad. Kaya mga kapatid, nakita natin na ang buhay ni Esther ay hindi po pinangunahan niya ang kanyang sarili, kundi talagang ito ay ipinagkatiwala niya sa Diyos na siya mismo ay dapat manguna sa buhay ni Esther. Sa kabila po ng mga pagsubok sa kanyang buhay, talagang itinilaga siya ng Diyos doon sa misyon na yon. At walang iba kundi nakita ng lahat ng mga tao na si Esther ay karapat-dapat na siya ay mamuno sa kanyang responsibilidad. Kaya sa atin din po, bilang mga tinawagan, mga pastor, mga literature, missionary, lahat na mga kapatid na tayo po ay ginagamit ng Diyos, dapat lagi tayong maging handa sa ating pong responsibilidad. Dahil may inatang ang Diyos sa ating pong mga kanya-kanyang balikat na misyon para po ipagpatuloy ito hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya mga kapatid, ang lagi nating tandaan na ang Diyos dapat lagi ang mangunguna sa ating buhay at hindi po ang ating sariling kagustuhan, mga kapatid. Yan lamang po ang nakita ko dyan, Pastor, at happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Marami, Brother Romel, Amen. sa iyong reflection. Atin nung hilingan si Brother Johnny para mag-pray. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Amin pong ipinagpapasalamat ang kaming kararasan ngayong umaga na aming nakita sa buhay ni Esther at gayon din sa kanyang pinsan na si Mardoqueo. Salamat Panginoon sa mga aral na aming natutunan. Nawa Panginoon ay magsilbi itong inspirasyon sa bawat sa amin upang ang bawat isa ay patuloy na paggamit sa inyong banal na bukirin. Salamat sa patuloy na pag-ibig. Gayon din Panginoon sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral ngayong umaga. Alalayan kaming piling anghel, gabayan ng banal na espiritu upang matutunan namin ang mga bagay na nais niyong ipanawa sa amin sa ngayong umaga. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan.
Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. And bigay ho natin kay kapatid na Willie Mawid ang Jesus Wins Reading and Reflection. Brother Willie. Nandiyan ba si Brother Willie? Parang wala po si Brother Willie. Meron ho bang gusto mag-volunteer para po dito sa ating Jesus Wins? Ano po, Pastor? Sige po. Salamat, Brother Edmond. God first morning po. Tuloy po tayo ang pagtatamasa ng kanyang kapayapaan. Nasa June 18 na po tayo ngayon. Ang kanyang paglilinis. Sa Mateo 8:3, maging malinis ka. Hindi na natin masyadong naririnig ang tungkol sa ketong kahit na naririto pa rin ang sakit na ito. Gayunpaman, may mga iba pang pisikal, mental at emosyonal na kondisyon na may katulad na social na stigma para sa kanilang mga biktima. Minsan, ang mga tao ay nakikilala dahil sa kanilang kapalaran, masamang karanasan o pagkakamali sa halip na sa kanilang pangalan. Narito ang diborsyada. O narinig mo na ba ang tungkol sa jailbird? Paano naman ang adulteress? Sa kasamaang palad, ang lipunan sa pangkalahatan ay mabilis na humusga at magtaboy na ninanakawan ang mga tao ng kanilang halaga. Mahirap para sa atin na lubos na maunawaan ang epekto ng kwentong nakatala sa Mateo 8:2-3 sa mga nakikinig. Sa panahong iyon, ang ketong ang pinaka nakakatakot na sakit na nagpapalayo sa mga biktima nito mula sa lipunan dahil itinuturing silang karumaldumal sa Levitico 13:14. Ang mga taong may ketong ay kailangang magbigay alam sa iba tungkol sa kanilang kapalaran sa pamamagitan ng malalakas na sigaw. Marumi, marumi. Levitico 13:45. Isang ketongin ang lumapit kay Jesus at nagpatira pa sa kanya. Mateo 8:2. Sa isang paraan, marahil pagkatapos na masaksihan ang isang himala ni Jesus, naging kumbinsido ang taong ito na may kakayahan si Jesus na pagalingin siya mula sa ketong. Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako.
Nasa kamay ni Jesus ang lahat. Ito ay kanyang desisyon. Handa ba siya? Sa isang kamanghamanghang pagpapakita ng habag at pag-aalaga, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Maiisip mo ba ang pagkabigla? Marahil ay hindi nakaramdam ang ketongin ng paghawak ng tao sa loob ng maraming taon. Isinasaad sa kautosang ritual na kung may humawak sa ketongin, sila rin ay agad na magiging karumal-dumal. Tingnan sa Levitico 5:3. Ngunit hindi sa kasong ito. Sa halip na maging ketongin si Jesus, ang ketongin ang nalinis. Hindi lamang may kapangyarihan si Jesus upang magpagaling, kundi mayroon ding kagustuhan na gawin ito. Sinabi niya, "Ibig ko maging malinis ka." At agad na nalinis ang kanyang ketong. Nais ni Jesus na pagalingin ang taong ito. Kapag dahil sa ating mga pagkakamali, adiksyon o kasalanan, nakakaramdam tayo ng pagkahiwalay mula sa ating tunay na sarili, sa iba at sa Diyos. Alalahanin natin na si Jesus ay may kapangyarihan at kagustuhan na pagalingin tayo. Lumapit tayo sa kanyang paanan at humingi ng pagpapagaling at kapayapaan. Siya ay tutugon, "Ibig ko maging malinis ka." Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon sa patuloy po niyang paglilinis sa atin. Tayo po ay makasalanan, tayo po ay lubos na hindi karapat-dapat sa kanyang harapan, subalit sa kanya pong pag-ibig, pagmamahal po sa bawat isa po sa atin, tayo ay kanyang niyayakap, tinatanggap bilang kanyang mga anak. So purihin po natin ang ating Panginoon, anuman po ang ating kalagayan, anuman po ang ating mga pagkukulang, anuman po ang ating mga nakaraan, anuman po ang ating mga kasalanan na nagagawa, patuloy sa kanya pong harapan, tayo po ay kanyang tinatanggap at tayo po ay kanyang mga anak. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa amin pong narinig. Patuloy po namin kayong pinapupurihan, pinapasalamatan at patuloy na ang lubos na pagdakila, Panginoon, sa inyong pangalan ay aming pong itinataas, pinapainan lang dyan sa kaitaasan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy po ninyong pagtanggap sa bawat isa po sa amin. Anuman pong aming kalagayan, anuman pong aming nakaraan, anuman pong aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa sa inyong harapan, anuman pong mga kasalanan ng aming pong nagawa, patuloy niyo pa rin po kaming niyakap, patuloy niyo pa rin po kaming tinatanggap, patuloy niyo pa rin po kaming nililinis. Maraming salamat po, Panginoon, at sa patuloy po ninyong pag-ibig po sa aming lahat. Salamat po sa katotohanan ito na kami lamang po ay lalapit po sa inyo, mananampalataya po sa inyo, ay kami po inyong lilinisin. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagpapatawad sa aming mga pagkakasala. Sa umaga pong ito, patuloy po naming nilalapit ang aming pong mga sarili, ang aming pong ginagawang programa. Inyo po kaming pangunahan, ang Santong Espiritu ang siyang pumagitna po sa aming lahat dito po sa Teams platform, sa Facebook at maging sa YouTube, saan man po naroroon ang aming pong mga kapatid. Kung sila man po ay nasa paglalakbay, ingatan po sila ng mga anghel at patuloy na ilayo sila sa anumang pong kapahamakan. At sa aming pong pakikinig, paspasan po ang aming pong Pastor Jerry Estabilio na siya pong inyong gagamitin bilang mouthpiece ngayong umaga. Patuloy na ang mensahe pong nagmumula dyan sa kaitaasan ay aming pong marinig mula sa Kanya, at patuloy na ang inyong pong inspirasyon, ang inyong pong mensahe ay maging pagkain po namin sa umagang ito, maging
katibayan po ng aming pong pananampalataya at ang mga salitang ito, ang mga mensaheng ito ay maging inspirasyon po namin sa araw-araw po naming pamumuhay. Magamit po namin ito at maibahagi po namin sa iba. Salamat po Panginoon sa inyo pong pagdinig sa aming panalangin. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. 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 Ang aking pinakamabuti para sa paglilingkod sa Diyos. August 17. Offertory Reading Devotional na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 16. Araw ng Sabbath noong Mayo taong 1863 sa Battle Creek, Michigan, USA, habang nasa tolda si Ellen G. White kung saan ginaganap ang pagpupulong, isang pamilya ang nahihiyang pumasok sa lugar. Ilang linggo bago mangyari iyon, nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa partikular na pamilyang iyon. Sa pangitain, nakita niya ang kanilang masidhing paghahanap sa katotohanan. Nakita rin niyang ang ilan sa kanila ay magiging matatapang na tagapaglingkod sa gawain ng Diyos. Si Maud Sisley Boyd ang isa sa mga anak ng pamilyang iyon. Sa edad na 16, nagtatrabaho na siya sa composition department sa palimbagan ng iglesia. Pagkatapos makilala ang iba pang mga pioneers, naramdaman niya ang marugdob na hangaring maging lubusang tagapaglingkod sa gawain ng Diyos. At isang hapon, habang nananalangin ay malinaw niyang narinig ang nakikiusap na tinig. Handa ka bang gawin ang anumang bagay na nais ng Panginoon? Dumating ang kaisipang iyon kaalinsabay ng malalim na pahiwatig na may hihingin ang Diyos sa kanyang isang bagay na ayaw niyang gawin. Samantalang nakaluhod siya, kaagad niyang naramdamang hindi siya gumagawa ng ganap na pagpapasakop gaya ng una niyang inisip. Para bagang sa kanya'y hindi niya mabigkas ang mga salitang, "Opo Panginoon, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa akin." Nanalangin at tumangi si Maud, subalit hindi siya nakasumpong ng ginhawa mula sa katiyakan ng kapalaran. Sa wakas, nang maghahating gabi, nanalangin siya, "O Panginoon Jesus, iniibig kita, oo totoo, subalit hindi ko magawang lubusang ipasakop ang aking sarili. Mahal na Jesus, gagawin ko ang anumang iyong hihingin sa akin." Kaagad-agad ay nagkaroon siya ng kapayapaan. Nang umagang iyon ay tumanggap siya ng sulat buhat sa General Conference na inaanyayahan siyang maglakbay tungo sa Switzerland upang tulungan si Elder J.N. Andrews sa kanyang gawain sa palimbagan sa Basel. Natitiyak niyang hindi niya tatanggapin ang paanyayang iyon kung hindi siya dinalaw ng anghel ng gabing iyon. Noong 1887, naging bahagi siya ng unang grupo ng mga misyonerong ipinadala ng iglesia sa Africa, at pagkatapos ay ipinadala rin sa ilan pang mga lugar, tulad ng England at Australia. Panawagan. Marahil tinatawag kayo ngayon ng Diyos na magpasakop ng lubusan. Tutugon ba tayo gaya ni Maud? Alalahanang walang limitasyon ang pakanabangan ng isang taong isinasa isang tabi ang sarili, naglalaan ng lugar para sa paggawa ng banal na espiritu sa kanyang puso at mamuhay ng lubusang pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Ellen G. White, The Ministry of Healing, pahina 150. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa Councils on Stewardship na may kinalam po sa self-denial and sacrifice. Ipagkal po natin sa ating buting Pangulo, si Pastor Ardo Estabillo, ang pagkakataon. Gandang umaga sa inyong lahat mga kapatid.
Happy Sabbath day. God first morning po. Good morning po. Happy God first morning. Saga natin, 38 pa lang. Gusto kayong mag-insight. Salamat Pastor Marlon at sa prayer may binigay sa atin ang ating kapatid na si Brother Edmond. Masayang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Po. Tayo po ay Nawala na ata. dadako na sa ating pag-aaral. Panatilihin lang po nating nakamute sandali ang ating mga audio para tayo ay hindi madidisturb, no? Ang ating pong nakatalagang scheduled reading ngayon ay pinamagatang self-denial, self-sacrifice. Dalawa. Parang magkatulad, pero hindi. Ganun mga kapatid. Pag naririnig po natin itong self-denial, self-sacrifice, ay negative po ito sa mundo. No? Negative ito sa mundo. Pero sa ating mga Kristiyano at mga tumanggap na kay Kristo, ito po ay isang salitang naiintindihan na po natin. Kaya lang siyempre, marami pa rin ang nahihirapang ito ay ating isagawa o isakabuhayan. Dito na po natin tatapusin ang ating chapter na binabasa sa pagtulong o pagsimpatya sa mga mahihirap. Okay? Ito ay, hindi ako nagkakamali, pang 5 subject under the chapter. Ako po ay may outline na ginawa dito, pero mamaya ay gusto ko po sa inyong talihin ang buong sulat ng ating kapatid na si Sister White ukol dito sa pagkakakuha ng bahagi o section ng Councils on Stewardship ng Ellen G. White Trustee na inilagay po itong subtitle dito sa chapter na tinatalakay po natin na to have sympathy with the poor, no? Bakit ito inilagay? Akin po itong babasahin mamaya. Inilagay ko po sa Tagalog sa tulong po ni Gemini ay akin pong isi-share sa inyo ang buong sulat na ito pong sulat na ito ay ginawa ni Sister White at naitala sa Review and Herald ng panahon ng magbabagong taon noong 1907. Kaya ito ay very meaningful mga kapatid, na ito ay siguro ay panawagan o sulat ni Sister White sa mga kapatid nating mga Adventista na mga panahong iyan, 1907, January 31. So magbabagong taon mga kapatid. Ang subject na inilagay ng ating Ellen G. White Trustees ay self-denial, self-sacrifice. Ang self-denial and self-sacrifice mga kapatid ay parang magkasing kahulugan, pero ito ho ay magkaiba. Okay? Kung ating susuriin ang kahulugan nito, pwede ho niyong i-search ngayon din, ay mabibigyan po tayo ng magandang kahulugan at pagkakaiba ng dalawang salitang ito na pwedeng maranasan natin. Ang pangunahing halimbawang ibinibigay ng Biblia ukol dito sa salitang ito o dalawang salitang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito rin ho yung sinasabi ni Sister White sa kanyang sulat. Okay? Ang self-denial o yung tinatawag po nating sa Tagalog ay pagtatwa o pagtanggi sa sarili. Ito po ay ang sadyang pagtanggi sa kagustuhan ng ating sarili, tulad ng emosyon,
i-give up ang ating kagustuhan, okay, para ating gawin ang isang mas mataas na antas ng commitment sa isang spiritual na direksyon o layunin, no? Ito po ay ikinaklasify ng mga Christian na ito po ay isang desisyon na nagagawa sa loob. Okay, sa loob natin ay gumagawa tayo ng isang desisyon na hindi po basta yung panglabas na pagtanggi, kundi yung mismong loob natin, sa puso natin, ay meron tayong binubuong isang commitment na hindi yung sa atin na nakikipaglaban yung sarili nating luma nung tanggapin natin si Kristo, ay yung luma nating gusto ay lumalaban na yung kalooban spiritual na nabuo sa atin dahil sa pagtanggap kay Kristo, na ayaw na nating sundin yung gusto ng sarili, kasi yung sarili ay yun yung nagpapalayo sa gusto ng Diyos. Kaya tinatanggal na natin sa pagpapasyang iyon na hindi na ako, kundi si Kristo na ang nasusunod. Parang ganun yung self-denial. Yung gusto na ni Kristo na aking Panginoon, siya na, hindi na ako. Ganun po ang ibig sabihin. Ang isang classic example nito ay yung pong sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad na malibang tanggihan ang sarili. No? Yun pong isang halimbawa doon. At pasanin ang aking krus, ay hindi kayo makasusunod ng lubusan. No? Kailangan sa pagsunod kay Kristo ay tanggihan ang sarili. Ang ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili, mga kapatid, yung kay Kristo na, yung gusto na ni Kristo, yung krus na ibinibigay ni Kristo. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung pong mga taga-Roma, yung mga Roman soldiers lalo na, kapag meron silang parurusahang isang kriminal o isang taong makasalanan, pinagbubuhat po nilang krus hanggang siya ho ay dalhin po doon sa bitayan. Yun po yung larawan, na ang krus na yun ay paglalarawan ng batha. Binabata niya ang kanyang sariling krus na kanyang pagpapakuan. Ibig sabihin po ni Kristo doon, napapasanin ng krus ay yung ating sarili ay atin ng papatayin, papako na sa krus. Ibig sabihin yung ating pong mga gusto, yung mga planong sarili natin, ay hindi na huyon ang ating pinamamayani, kundi ang atin ng bubuhatin, ang atin ng ipapalit, yayakapin ay ang plano na ni Kristo para sa buhay natin. So sana ho ay nagiging maliwanag po sa atin yun, yung self-denial ay yung panloob na ginawa nating desisyon, yung pagpasya sa sarili, na si Kristo na ang ating iluluklok sa ating mga puso, sa buhay natin, at siya na ang masusunod sa lahat ng paplanuhin natin. Okay? Ito rin ho ay isang paglalarawan na maaari nating makatulong sa salitang ito. Ito po yung naalala niyo po yung matinding pagtanggi, pagtatwa ni Peter kay Jesus Christ. Naalala niyo po yun, mga kapatid, si Peter po ay tanungin, pinagkanlo niya si Jesus Christ, ang kanyang sinabi ay, hindi ko kilala ang taong iyan. Hindi ko kilala ang taong iyan. Ang kabaligtaran po noon, pag tinanggap na natin si Kristo, ay yung sarili natin ang sasabihin na hindi kita kilala sarili ko, ang kilala ko lang ay si Kristo na nabubuhay sa akin. Si Kristo na ang may hawak ng desisyon ko, wag ka, hindi ikaw, sarili ko ang masusunod, kundi ang gusto na ni Kristo. Ang matinding denial na yan, mga kapatid, ang kailangan para ho magawa natin ang ipinagagawa ni Kristo sa atin, yung mga layunin ni Kristo para sa atin, upang tayo ay madala niya sa kanyang kaharian o ang kanyang tinatawag na pangakong buhay na walang hanggan. So si Moses din ay ganun din. Pinili po niya na tanggihan ang kaluwalhatian na mayroong pangako ang Ehipto
at nakisama sa paghihirap ng kanyang bayan. Okay, napapansin niyo mga kapatid, yun po yung mga halimbawa na meron siyang kaharian sana na pwede niyang enjoy lang yung sarili niya, pero dahilan sa mahal niya yung kanyang taong bayan na pinili ng Diyos na kasama niya, ay tinanggihan niya ang lahat ng potensyal ng yaman at ng karangalan upang makipamayan lang sa kanyang bansang Israel na ililigtas ng Panginoon. Matinding pagpapakita ng pagtanggi sa sarili ang ginawa ni Moses, na mabuhay siyang lalakbay sa ilang sa halip na enjoy ang kanyang buhay sa kalwalatian ng Egypt. Okay, so yun po ay ang panloob na desisyong ginawa natin, ang self-denial. Ang self-sacrifice, mga kapatid, ay nakikita naman sa ating mga panlabas na mga pamumuhay. Yung pong ginawa nating pagtanggi sa sarili ay magbubunga po yun ng sakripisyo. Ano po yung mga pagsakripisyo na yan, mga kapatid? Kagaya po yan noong isusubo mo na lang ay ibibigay mo pa dahil sa kagustuhan mong maglingkod. Yan yung mga tinatawag na self-sacrifice. May kaakibat po yan ng tunay at unconditional na pagmamahal. Nagagawa po natin yung self-sacrifice dahil sa isang pag-ibig. Kaya yung mga dalas na sinasabi ni Sister White, yung self-sacrificing love of Christ. Ayan. Ang sakripisyo ay hindi madali kung hindi natuto nating pag-aralan ng salitang pagmamahal. At ang pagmamahal na hindi nakikita sa gawa ay magiging sinungaling. Kaya nga mga kapatid, ang self-sacrifice ay ang mismong paggawa dahil sa pagmamahal na ibibigay mo ang isang bagay na mayroong pagtitiis, marahil mayroong pagsasakripisyo. Yun na nga mga kapatid, ibig sabihin ay meron po kayong sana ay sa inyo lang, okay? Pero inyong madadama yung sinasabing kagat sa laman, tatanggalin nyo para lang pakinabangan ng iba. O ibigay, i-offer sa Diyos o i-offer sa ibang tao. Mayroong mababawas, mga kapatid. Mayroong mawawala sa iyo. Yan po ang isang halimbawang ginawa ni Kristo, mga kapatid, nang ibigin niya ang sanlibutan. Nang ibigin niya tayo, mga kapatid, inialay po niya ang kanyang buhay. Okay, yun po yung pinakamatinding sakripisyo. Yung mismong buhay niya ibinigay. Yun po yung sinasabi. Kaya yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa Pilipos, mga kapatid, malagi po natin yung binabasa pagka tayo po ay nagko-communion service, yung Pilipos 2:5-8. Okay, na siya ay nagkatawang tao. Okay, tinanggihan niya ang kanyang sarili. No? Mayroon siyang kaharian na doon ang lahat ng papuri ay nasa kanya, nakasentro sa kanya ang papuri ng mga anghel, lahat ng karangalan ay nasa kanya sa estadong iyon, pero tinanggihan niya iyon. At nagsakripisyo, nagpakababa. Ayun po yung sabi po ng Pilipos 2. Siya ay nagpakababa at hindi lang basta nagpakababa, mga kapatid. Si Kristo ay naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Yun po yung sinasabi sa Pilipos 2:5-8. Tinanggihan niya ang kanyang sarili at siya ay nagsakripisyo sa yung dalawang ating kinukonsiderang ginamit na salita dito sa ating Councils on Stewardship ay magkasanib na nakita natin mismo sa buhay at persona ng nagmahal sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho yun madali, mga kapatid. Kaya nga, kinakailangan nating tumingin palagi kay Kristo. Kaya si Sister White ay palagi po siyang may sinasabi, mga kapatid, na ang pagtingin sa krus ni Kristo ang pumapatay sa anumang mga espiritong
makasarili. Yung pong ginamit niyang English ay conquering sin, yung nagnanaknak na kasalanan ng covetousness and selfishness. Yung pong krus ni Kristo, kapag atin yung tinitignan, naalaala nating merong persona na nag-self-denial at nag-self-sacrifice para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So marami pa pong iba na pwede nating gamiting mga paghalimbawa at atin na pong tutunguhan ang babasahin na ito na gusto ko pong sundan natin ito, mga kapatid. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Ang buong script ng sulat na ito ay hinalaw mula po sa Review and Herald, January 31, 1907. Ang ibinigay pong title ng article na yun ay yun nga pong inilagay dito sa Councils on Stewardship, Self-Denial, Self-Sacrifice. Ready na po ba kayo, mga kapatid? Tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayon po ay aming tutunghayan ng isang council na magbibigay sa amin ng kasiglahan at isang pagpapasya marahil na iyong ililid kami sa desisyong iyon na maging katulad ng aming Panginoon ang aming buhay. At nawa ang mga sulat na ito ay maunawaan namin at sa pag-unawa ay aming mailagay sa mga prinsipyo ng aming pagiging katiwala at maging lifestyle namin ang karakter ng self-denial and self-sacrifice habang naghihintay kami sa malapit ng pagbabalik ng aming tagapagligtas. Salamat po, inyo kaming dininig at ang aming banal Espiritu ang manguna sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagtanggi sa sarili, pagsasakripisyo sa sarili. Yun po yung Tagalog, self-denial and self-sacrifice. Napakarami ng tumatanggap kay Kristo at tila namumuhay bilang Kristiyano hanggang sa magbago ang kanilang sitwasyon. Marahil ay nagkaroon sila ng mga ari-arian. Sa ganitong paraan, sila sinusubok ng Diyos upang makita kung magiging matatalino silang katiwala. Ngunit nabigo silang mapagtagumpayan ang pagsubok. Ginagamit nila para sa sariling kaligayahan ang mga bagay na dapat sana inilaan nila sa pagpapakain sa nagugutom at pagpapadamit sa walang kasuutan. Sa gitna ng kakulangan at hapis, tumatawag sa Diyos ang kanyang mga anak. Marami ang namamatay dahil sa kawalan ng pangunahing pangangailangan sa buhay. Ang kanilang mga hibik ay nakarating sa pandinig ng Panginoon ng mga hukbo. Papanagutin niya ng buong higit o higpit ang mga nagpapabaya sa kanyang mga nangangailangang anak. Ano ang gagawin ng mga madadamot na mayayamang ito kapag tinanong sila ng Panginoon? Ano ang ginawa mo sa perang ibinigay ko sa iyo upang gamitin para sa akin? Ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Sasabihin sa kanila ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, sapagkat ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang estranghero at hindi niyo ako pinatira sa inyong tahanan. Hubad at hindi niyo ako dinamtan. May sakit at nasa bilangguan, hindi niyo ako dinalaw. Ang ibig sabihin lamang po noon, wala kayong self-denial and self-sacrifice. Ang mga tangis ng dalamhati ng mundo ay naririnig sa ating paligid.
bumabandera o lathala sa atin ang anino ng kasalanan ng lahat. Ihanda natin ang ating sarili na makipagtulungan sa Panginoon. Ang kaligayahan at kapangyarihan ng mundong ito ay lilipas. Walang sino mang makakapagdala ng kanyang mga kayamanan sa lupa patungo sa walang hanggang mundo. Ngunit ang buhay na ginugol sa paggawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang bunga ng mga ibinigay upang isulong ang gawain ng Diyos ay makikita sa kaharian ng Diyos. May isang mundong dapat babalaan. Our world must be warned, sabi po niya. Ipinagkatiwala sa atin ang gawain ito, ang misyon. Anuman ang maging kabayaran, dapat nating isabuhay ang katotohanan. Dapat tayong tumayo bilang mga handang magsakripisyo sa bawat sandali. Na handang mawalan maging ng sariling buhay. Ang tawag doon? Sacrifice o self-sacrifice. Kung kinakailangan sa paglilingkod sa Diyos, may malaking gawaing dapat matapos sa maikling panahon. Kailangan nating maunawaan ang ating tungkulin at gawin ito ng may katapatan. Ang bawat isa na sa huli ay puputungan bilang nagtagumpay ay magkakaroon ng karapatang madamtan ng katuwiran ni Kristo sa pamamagitan ng marangal at matatag na pagsisikap na maglingkod sa Diyos. Ang pumasok sa pakikipaglaban kay Satanas habang itinataas ang nabahiran ng dugong banner o watawat ng krus ni Kristo. Ito ang tungkulin ng bawat Kristiyano. Ang gawain ito ay nangangailangan ng pagsasakripisyo sa sarili o self-sacrifice. Ang pagkakait sa sarili at ang krus ay nakatayo sa buong landas ng buhay. Sinabi ni Kristo, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, magkailas siya ng kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Self-denial and self-sacrifice. Ang mga nagkakamit ng mga kayamanan sa mundong ito ay obligadong magpakapagod at magsakripisyo. Dapat bang isipin ng mga naghahangad ng walang hanggang gantimpala na hindi nila kailangang magsakripisyo? Ang pinakamahirap na sermon at ang pinakamahirap isabuhay ay ang pagkakait sa sarili o self-denial. The hardest sermon to preach and the hardest to put in life ay ang self-denial. Di po ba mga kapatid, ang sakim na makasalanan, ang sarili, ang nagsasara ng pinto sa kabutihang maaari sanang magawa. Yung self, yun talaga ang pinakamatinding kalaban natin. Yung naninirahan sa ating sarili. Sabi ni Sister White, meron tayong dapat gawin pero hindi natin magawa dahil hindi natin matanggihan yung self, yung sarili. Ngunit hindi nagagawa dahil ang salapi ay pinupuhunan para sa mga makasariling layunin. Isa po yun. Ngunit imposible para sa sino man na mapanatili ang pabor ng Diyos at matamasa ang pakikipag-ugnayan sa tagapagligtas habang kasabay nito ay walang pakialam sa kapahamakan ng kanyang mga kapwa-tao na walang buhay kay Kristo. Hindi pwede mga kapatid, sabi ni Sister White, hindi pwedeng pagsabayin yun. Na gusto natin bigyan tayo ng sulyap o ang mata ng Panginoon, ang pabor ng Panginoon ay nasa atin habang ang atin namang buhay, mata ay walang pakialam sa ating kapwa na napapahamak sa kanilang kasalanan.
Nag-iwan sa atin si Kristo ng isang kahangahangang halimbawa ng pagsasakripisyo sa sarili. Hindi niya tiningnan ang sarili niyang kaligayahan, kundi ginugol ang kanyang buhay sa paglilingkod sa iba. Nag-alay siya ng sakripisyo sa bawat hakbang. Mga sakripisyong hindi kailanman magagawa ng sinuman sa kanyang mga tagasunod. Dahil hindi kailanman nila nalagyan ang posisyong kinalagyan niya bago siya naparito sa lupang ito. Siya ang pinuno ng hukbo ng kalangitan. Ngunit naparito siya upang magdusa para sa mga makasalanan. Siya ay mayaman, ngunit alang-alang sa atin ay naging mahirap upang sa pamamagitan ng kahirapan ay maging mayaman tayo. Dahil minahal niya tayo. Isinaintabi niya ang kanyang kalwalatian at nag-anyong alipin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ano ang ibinibigay natin para sa kanya? Hindi ba natin sa darating na bagong taon, ang sabi niya, New Year's letter po kasi ito, sa ating harapan, itatalaga ng buo ang ating sarili sa Kanya? Ano ang ibibigay natin para sa Kanya? Hindi ba tayo magbibigay sa Kanya ng handog para sa bagong taon mula sa bahagi ng mga biyaya na ibinigay niya sa atin? Habang sumusunod tayo sa Kanya sa landas ng pagkakait sa sarili. Habang itinataas ang krus at ipinapasan ito kasunod niya patungo sa tahanan ng kanyang ama, maihahayag natin sa ating buhay ang kagandahan ng buhay ni Kristo. Amen. Sa dambana ng pagsasakripisyo sa sarili, ang itinakdang tagpuan sa pagitan ng Diyos at ng sarili natin, kaluluwa, tinatanggap natin mula sa kamay ng Diyos ang makalangit na sulo na sumisiyasat sa puso na naghahayag ng pangangailangan sa isang natataling Kristo. Tayo mga kapatid ay mayroong pribilehiyo. Bawat araw at sandali, ang wika dito, gamitin natin ang pagkakataong magawa ang layunin ng Diyos tulad ng kanyang anak na si Kristo, na ang kanyang layunin ay ginawa hanggang kamatayan. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin at iniwan niya ang lahat ng dangal at karangalan sa langit. Nag-self-denial siya at nag-self-sacrifice para tayong lahat ay mabigyan, ma-empower ng ganitong uri ng commitment sa ating Panginoon. Meron pong isang awit, mga kapatid, na aking nagustuhan. Ito po isinulat ni Frances Ridley Havergal. Si Frances Ridley Havergal ay isang babaeng dalaga na kanya pong isinulat ang poem na ito nung panahon na siya ay nasa Germany. Si Frances Ridley Havergal ay isang missionary worker ng Baptist at siya po ay may tatay na pastor. Siya ho ay mahilig gumawa ng poem at ang mga poem po niya ay mga Christian poem ay halos lahat po ay naisulat po sa himno. At ang himnong ito ay inaawit din ng mga Adventist. Pero madalas ay hindi natin naiintindihan ang sulat na ito. Bahagi po ng mensahe natin ngayong umaga, mga kapatid, kung papaanong ibinigay ni Kristo ang lahat sa atin, ano naman ang ating ibibigay sa Kanya. Nung makakita po ni Frances Ridley Havergal ang isang portrait ng sacrifice ni Christ doon sa dingding ng Bible study nila doon sa bahay ng isang manggagawa, ay may nabasa po siyang isang quote sa ilalim ng sinasabi po na, I did this for thee
what hast thou done for me? Iginawa ko ito sa iyo, ano naman ang iyong gagawin sa akin? Mga kapatid, this song was written by Francis Ridley Havergal, a serenade song for Jesus. Madalas siyang awit ay inaawit natin sa Panginoon, okay? At yung mga awit ay madalas ay palaging ang Panginoon ang nag-i-express ng kanyang sarili at tayo naman sa kanya. So ito mga kapatid ay awit na napakaganda na inaawitan tayo ng Panginoon at mula sa awit na ito ay hinaayayahan tayong gumawa ng desisyon. Ang sabi po ng awit, I gave my life for thee. My precious blood I shed. Siguro aawitin ko na lang mga kapatid. No? I gave my life for thee. My precious blood I shed. That thou mightst ransom be and quicken from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? My Father's house of light, my glory circled throne, I left for earthly night, for wandering sad and lone. I left it all for thee. Hast thou left all for me? I left it all for thee. Hast thou left all for me? I suffered much for thee, more than thy tongue can tell, of bitterest agony to rescue thee from hell. I borne it all for thee. What hast thou borne for me? I borne it all for thee. What hast thou borne for me? Mga kapatid, ano ang ibibigay natin sa Panginoon? Ibinigay niya ang lahat sa atin. God first morning, God bless you all. Amen. Maraming Pastor Jerry sa iyong pong ibinahagi. At ngayon po ay dadako po tayo sa atin pong silent prayer po muna tayo. Pagkatapos pangunahan tayo ni Pastor Noel Fernandez at ni Pastor Jomer Colerico. Tayo po ay dumako na sa silent prayer.
Sir Noel. Let us pray po. Mapagpala at dakila naming Diyos sa mga oras nito. Amin pong binabalik ang mataas na papuri sa iyo pong dakilang pangalan. Amin po, Panginoon, tinataas kayo sa kadahilanan kayo po ang kayayang purihin sa amin pong mga buhay. Kayo ang naglalang sa amin. Kayo ang nagmamayari ng lahat-lahat na nasa aming mga buhay. Panginoon, narapat lamang ibalik sa iyo ang kapurihan. Sa oras nito, amin pong hinihiling ang kapatawaran po ng aming kasalanan. Saan man po kami nagkulang at nagkasala sa inyo mula kagabi hanggang sa oras nito. Maaari po ba, Panginoon, kami po ay iyo pong patawarin. Maging kasalanan mo ito na nasadya at kasalanang hindi sinadya, Panginoon. Dito man ay sa isip namin, sa aming pananalita, sa aming kilos, sa aming pong mga gawa. Panginoon, patawarin po nawa kami, kagaya ng paghiling ng iyong anak ni si David, napakalinisin kami ng iyo pong hisupo upang magkagayon kami po ay malinis sapagkat sa iyo at sa iyo lamang kami nagkasala. Na Panginoon, patawarin niyo po kami kagaya din po ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. Mapagpala at makapangyarihan po namin Diyos. Nang tahanan po ay nasa kaitaasan po ng langit, Ama. Patuloy po ang aming pagsusumamo sa inyo pong makapangyarihan at dakilang pangalan, na mayroon pong pagpapasalamat sa amin pong buhay, sapagkat patuloy po ninyo na kami ay ginagabayan at patuloy na kami po iniingatan at patuloy na nararanasan po namin ang inyo pong pangangalinga sa buhay ng bawat isa po sa amin, dakilang Diyos. Sa umagang ito, salamat po sa isang pagkakataong amin pong muling tunghayan ang inyo pong mga salita, mga paalaala at mga mensaheng magpapatibay ng amin pong relasyon sa inyo, dakilang Diyos. Panginoon, sa umaga pong ito ay narito pong patuloy naming idinadalangin sa inyo ang amin pong mga gawain sa iba't ibang bahagi ng amin pong nasasakupang teritoryo upang ganapin ang inyo pong mga tungkulin na ikinagkaloob sa bawat isa po, dakilang Diyos. Dalangin po namin naway ang inyo pong patuloy na pangunguna ay ipagkaloob sa bawat mga kapatid na siya hong gumaganap sa pangunguna upang pong isulong at itaguyod ang banal na gawain, dakilang Diyos. Gabayan, bigyan po ng patuloy na kalakasan ng pangangatawan ng bawat isa. Maranasan po ang inyong pag-iingat, ang inyong pong mapagpalang kamay sa kanila pong buhay, dakilang Diyos. Patuloy din po namin idinadalangin, O Diyos Ama, ang amin pong mga butihing mga kamanggagawa sa katauhan po ni Pastor Marlon Sakdalan. Gabayan at pangunahan po siya, Panginoon, at maranasan po niya sa kanyang buhay ang inyo pong bendisyon at patuloy na pag-iingat. Ganon din po kay Brother Johnny Aris, pagpalain po ang kanyang buong sambahayan, kanyang tahanan at ang kanyang pong paglilingkod. Ganon din po, Panginoong Diyos, pagpalain din ang sambahayan ni Pastor Noel Bornales. Masumpungan po niya sa kanyang buhay ang inyo pong patuloy na gabay at maranasan ang mayamang biyaya, Panginoon. Ganon din po sa aming butihing Pangulo, Pastor Jerry Estabilio. Naway ang patuloy na pangunguna po, Diyos, ng Santong Espiritu ang maranasan po ng inyong lingkod na ito, upang itaguyod sa pamamagitan po niya ay maitaguyod ang banal na gawaing inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin, at sa pamamagitan po niya patuloy po naming makita ang
inyo pong presensya sa kalagitnaan ng amin pong pagbabalikatan ng inyo pong banal na gawain. Panginoon, salamat po ng patuloy sa amin pong nagaganap na programang ito ng Daily Spiritual Empowerment. Patuloy pong pagpalain ito, Ama, at patuloy na ito po ay maging kasangkapan upang makinabang ang marami po sa amin habang kami po ay nag-aantay sa inyo pong nalalapit na pagparito. Patuloy din po nawa, Panginoon, na pagyamanin o pagpalain ang bawat mga kapatiran sa kanila pong mga kalagayan po ng buhay, upang sa mga pamamagitan ng pagpapalang inyo pong ipinagkaloob at pinagkatiwala ay patuloy din po kaming magiging kaisa sa pagtataguyod upang maisakatuparan ang amin pong pagtatayo ng amin pong ng headquarters po ng inyo pong gawain sa dakong ito. Panginoong Diyos, dalangin din po namin ang mga gaganaping mga gawain, mga programa sa pangkabuuan ng amin pong misyon. Saan man ito naroon, Panginoon, inyo po namang pagpalain ng mga kapatid na makikiisa at makikisangkot po sa dako pong iyon. At ganun din, O Diyos, dalangin din po namin sa inyo ang amin pong mga mahal na mga kapatid na siya hong may mga pinagdadaanan sa pangkalusugan. Mga kapatid na mayroon pong mga pangangailangan upang maranasan ang kagalingan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid na siya hong naghahanap ng spiritual na kalakasan sa kanilang buhay. Panginoon, nawa po'y pagpalain niyo sila at inyo po silang pangunahan at gabayan po sa kanilang buhay upang sa ganun sila po'y mananatili sa isa pong landas ng pagtatapat at patuloy na pagpupuri sa inyo pong banal na pangalan. Narito po, Panginoon, ang mga kapatid na nais po naming itaas sa inyo pong banal na luklukan. Si Elijah Manalos, si Lori La Chica, Pastor Elitran, Jerry de la Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Santa Valdez, Ren Lanusa, Aurea Galang, Edgardo Gonzales, Ernesto Mercado Junior, Marisa Kaliha, Bibi Celestia Pilartos, Danica Nazar, Melissa Indoctivo Garcia, Dori Domingo, Marjun Pauli, Emerson Parcon, Estrella Tradio. Panginoong Diyos, ang mga nabanggit pong pangalan pong ito ay naway patuloy na makasumpong ng biyaya sa inyo pong banal at makapangyarihan pong pangalan. Ganunin po ang mga taong nakakaranas ng pagdadalamhati dahil po sa pagkawala ng kanila pong mahal na buhay mula po sa kanila pong piling, Panginoon. Paranasan po na nila ang pagkakalinga po sa inyo. Narito muli, Diyos, ang bawat isa po sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay po sa pagtitipong pong ito, habang kami po ay maghahanda ng aming mga sarili sa mga iba pang gawain sa buong maghapon, ay inyo pong ipagkaloob ang gabay at pangunguna at patuloy na bendisyon ng Banal na Espiritu upang sa ganun ang kapayapaan ay manatili sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Upang sa ganun, Panginoon, sa pagsapit muli ng hapon, bagaman kami po ay makakaranas ng pagkapagod, ay hindi po namin makakalimutan kami naman po ay lubos na pinagpala ng spiritual na kalakasan ng aming pong buhay, at ito po ang siyang magdadala sa amin sa patuloy na pagiging isang positibo at masigla, hindi lang po sa pang-spiritual kundi magdadala rin ng kasiglahan sa amin pong pisikal na kalakasan. Salamat sa mga salita na amin po natunghayan ngayong umaga, Panginoon. Pagpalain po nawa ito upang ito po yung maging magsisilbing gabay sa amin pong buong maghapon, Ama. Ang lahat po ay aming idinadalangit, pinapasakop sa inyo sa pamamagitan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 As John's statement, make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we read angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit,
Central Process Vision, Vision, through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am Vision. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first, and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras lamang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikalot, handog, talento at duno, yun sa gawain ng ito isunod. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga basahan sa mga suliranin ng kanyang magtiwala tayo't siyang naligaya, makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit walhati sa Kanya itaas. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Minamahal naming Diyos Ama sa langit, nagpapasalamat kami na sa umagang ito ay muli niyo pong binigyan kami ng mga mensaheng maaaring maisabuhay namin sa araw na ito at sa mga darating pang mga araw. Tulad ng buhay na mayroon ng aming Panginoon, ang self-sacrificing spirit and self-denying spirit. Ito nawa, Panginoon, ang maging taglay naming buhay habang kami ay nakikisangkot sa banal mong gawain. Ang layunin mo po nawa ang masunod sa buhay namin. Tanggihan ang aming sarili
at kami ay mag-ukol ng may pagmamahal ng mga paglilingkod sa inyo at mga kaloob na sakripisyo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon at pribilehiyo na kami ay makasangkot sa banal na gawain. Idinadalangin ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid, ang buong bayan ng CLPM, na sila po nawa ay patuloy mong gawaran ng mga pagpapalang sasapat sa kanilang mga pangangailangan. Idinadalangin ko po na ang iyong pag-iingat din ang maranasan ng lahat. Alalahanin mo ang lahat ng kanila pong mga pagpapagal at katapatan sa iyong gawain. Idinadalangin ko po, Panginoon, ang kanilang mga sambahayan. Ipagkaloob sa kanila ang pag-ibig na walang hanggan. Pananampalatayang tataguyod sa kanila sa panahon ng mga pagsubok. Ipapaalaalang kayo lamang ang Diyos na may kakayanan sa lahat, na sila'y magtitiwala at hindi sila matatakot. Inihiling ko po, Panginoon, sa aming patuloy na pakikisangkot at paghayo at gawin ang iyong misyon. Kami samahan ng iyong mga anghel at kasihan ng banal na Espiritu. Ngayon, mga minamahal na anak ng Diyos, sa inyong paghayo upang ipangaral ang walang hanggang ebanghelyo at gumawa ng mga alagad ni Kristo, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Amen po, Pastor Jerry, at sa lahat po. Thank you po. God bless you po, and good morning sa inyo. Thank you po. First morning po. Taking tayo, mga kapatid. Morning. Taking tayo. Taking po tayo. Sige, Brother Melvin. bukas. Minsan-minsan lang to eh. Brother Melvin, pakuha na. Kaya ayaw na magbukas. Magbukas yan. Yung magbubukas na ng camera yan. Ayan o. Ayan o. Pabukas Ayan, na. morning. Ayaw na. We got first morning. Good morning po, Brother Edmund. Morning. Sister Morning, Jaira. Tingnan mo yung camera ko. good morning. Morning sa lahat. Good morning, Jaira. Good morning. Ano sa pastor? Good morning po sa lahat. Morning po sa lahat. Ingat po. Morning God bless po sa inyo lahat. Ito yan lang ha. Countdown na po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye. Good morning po, Brother Moises. Bye-bye po. Ingat po tayo lahat. Good morning, sir. Okay, salamat po sa inyo lahat. God bless. Thank you, Pastor.